Ito ay lecture 26 ng ating Covenant Theology teaching. At sa kaalaman ng ngayon lang natin nakasama, ang covenant position na aking tinuturo ay ang 1689 federalism. Hindi itinatago. At ito'y sinasabi dahil ito ay ang isang turo ng mga 17th century particular Baptist at ang sinusundan ko na turo at material at libro ay itong libro ni Dr. Samuel Renihan dito sa kanyang The Mystery of Christ about the Kingdoms and Covenants. At ikalawa ay yung kanyang From Shadows to Substance na historical development ng mga particular Baptist ng time ng 17th century. Kung mapagkakamalan ninyo na ito ay isang novel doctrine, dahil sinasabi na wala naman yan dati. Mismong si Sam Renihan ay nagsabi na katunayan parang magmula ngayon, parang yan ay 12 to 13 years ago lang na narinig at naituro at sa YouTube pa. Bakit ganoon? Dahil wala talagang masasabi nating textbook o material ang 1689 federalism ng mga Baptist. At ngayon lamang naglalabasan ang mga katuruan. Dahil karamihan sa mga Baptist, sa Reformed Baptist, ang talagang makikita nating turo ay sumusunod sa turo ng Westminster Confession of Faith. At ang Westminster Confession of Faith ay alam natin na doon inaalagaan nila at sinusuportahan ang turo ng Fado Baptism, yung infant baptism. Okay, so isa sa mga tanong siguro doon sa umaatake sa 1689 federalism ay sa turo ninyo ay wala si Jesus Christ doon. No, ang tanong ay, nandun ba si Jesus Christ sa Old Covenant? Sinasabi natin, dalawa lamang ang Old Covenant, New Covenant, Old Covenant, and New Covenant. Totoong sinasabi natin na ang New Covenant ay na-establish noong death ni Christ and resurrection, but it was already promised dito sa Old Covenant. At in fact, bago pa sa Old Covenant, doon sa Genesis 3, Old Testament, ay naroon na yung promise na ang tinatawag natin ng Covenant of Grace. No? Kaya sinasabi natin na hindi totoo na sa 1689 federalism ay hindi sinasabing wala si Jesus Christ sa Old Covenant. Tatlo yung ating tinitignan ng Covenant Theology. Naroon yung Covenant of Redemption, at yan ay before time. At yan, meron tayong mga text dito na binigay sa inyo. Yung Covenant of Works, gusto nating linawin ang doctrine ng 1689 na Second London Baptist Confession of Faith. Pag sinabing Covenant of Works, ito ay kay Adan ibinigay. Dahil kung susunod si Adan ay magkakaroon ng eternal life, lahat ng kaniyang mga anak ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Nagsimula ito sa Garden of Eden, at yung Garden of Eden, kung ating titignan, nandoon ang presensya ng Diyos, doon nakikipagtagpo ang Diyos tsaka kay Adan at kay Eva, kaya meron talaga silang relationship at meron silang communion. Pero, yan ay pagsisimula pa lamang sa Garden of Eden. Ang turo at ang utos ng Diyos kay Adan ay magparami at go and multiply. Ang ibig sabihin nito, kung magiging righteous si Adam and si Eve, ang buong mundo ay magiging matuwid din. Nagsimula ito sa Garden of Eden, nandoon ang isa ring katuruan by analogy na ang Garden of Eden is the temple of God. Bakit natin sinabing temple of God? Dahil doon nananahan at doon nakikipagtagpo ang Diyos kay Adam and Eve, at ang plano ng Diyos dito sa kay Adam and Eve ay ang buong mundo ay maging templo ng Diyos. Ngayon,
sabayan niyo ako na wag agad natin tignan yung Revelation, kundi tumatakbo tayo sa tinatawag nating progressive revelation. At yung covenant of grace ay ang teaching natin ay noong si Kristo ay namatay sa cross. Yung ating Lord's Supper kanina ay maliwanag na sinasabi natin, this is the new and everlasting covenant. At ito yung diagram na sinusundan ko dito kay Dr. Samuel Renihan, ay sinasabi niya na there are three kingdoms sa buong Bible. Three kingdoms. Bakit three kingdoms? Ang una ay yung kingdom of creation, Adamic and Noahic. Ang point nito ay yung dalawang ito, ang focus nito ay sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya ganun ka lawak ang sakop ng kingdom of creation. Kanina tinignan natin ang covenant of works at yan ay nasa ilalim ng Adamic covenant. Pero nung si Adan ay hindi nakasunod sa covenant ng Diyos at sa kanya, natapos yun. Dahil wala nang eternal life. Wala nang eternal life. At dito na pumasok yung pangako ng Diyos ng covenant of grace. Ang ibig sabihin, ang tao ay magkakaroon lamang ng kaligtasan ngayon sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Kung si Adan ay sumunod doon sa utos ng Diyos, ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan sa gawa ni Adan. Dahil si Adan ang kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan. Kaya makikita natin yung teaching ng Old and New na yung federal head in Adam, lahat tayo ay nasa ilalim ng kasalanan. In Christ, tayo ay may buhay na walang hanggan. Pero sa ating pag-aaral, ay mayroong tatlong presentation na ginawa si Sam Renihan, three kingdoms, the kingdom of creation. Kung titignan natin yung Noahic covenant, ay halos kahambing ng Adamic covenant. Ano yung focus? Buong mundo. At pagkatapos ng Genesis 12, ay dito na pumasok yung pagsimula ng Israel. Kaya yung Kingdom of Israel ay nagsimula kay Adan. Okay? Genesis chapter 12. At pagkatapos ito ay in-expand at dumating ang panahon ni Moses, yan ay pareho pa rin ng saklaw ng covenant, mga anak ni Abraham. Ngayon, sino ba yung mga anak at lahi ni Abraham? Mga physical na mga Israelites, mga in the flesh na mga lahi ni Adan. Hanggang kay Davidic covenant, hanggang kay David, isa lamang ang tinitignan natin sa Old Testament ng tinuturo ng simulain ng Israel. At dito sa Kingdom of Christ, pagpasok ng New Testament, ay dito natin makikita ang pagtataguyod ng Covenant of Redemption. At sinasabi nga natin, ang Covenant of Redemption ay before time na nangyari. It is the eternal transaction sa ating confession between the Father and the Son. Pagkatapos tumakbo ang history, kasaysayan ng sangkatauhan, at dito na tumakbo ang Covenant of Works hanggang sa nakita natin na nagsimula ang Diyos kay Abraham para itaguyod ang isang lahi, ang Israel. At pagkatapos ay yung tatlo, the Kingdom of Christ, ang Covenant of Redemption. So ganito ang takbo ng ating pag-aaral. Mapapansin nyo, Old Covenant. Nagsimula ang Old Covenant hindi kay Adam. Ang Old Covenant ay nagsimula kay Abrahamic Covenant. Pagkatapos ay ito ay in-expand or dinevelop ng Mosaic Covenant at ng Davidic Covenant dahil isang grupo lamang, isang lahi lamang ang pinag-uusapan natin. Kaya sinasabi natin, ang simulain ng Old Covenant is the Abrahamic Covenant and it was developed ng Mosaic Covenant at ang Davidic Covenant ay yung katapusan ng Old Covenant. Dito natapos ang Old Covenant. At bakit dito natapos? Ay una,
under the Mosaic Covenant. Pag sinabi nating Mosaic Covenant, narito ang law, at pag pinag-usapan natin ng law, narito ang tinatawag natin na moral law, narito rin ang ceremonial law, yung mga sacrifices, at naroon din yung judicial law. Mayroong batas ang lumalawak na bayang Israel. At in fact, kung bakit ina-anticipate ng Mosaic Covenant and Davidic Covenant, dahil dito sa ilalim ng Mosaic Law ay nandoon ang utos ng hari kapag siya ang naghari sa Israel kung ano ang kanyang mga dapat na gawin. Kaya nandyan ang paksa natin, ang Deuteronomy chapter 12, natalakay na natin yan. At ito ang pangako nung pa lamang kay Moses na sila ay magkakaroon at makakapasok sa promised land at magkakaroon sila ng peace at pagkatapos ay magkakaroon sila ng temple na kung saan ang presensya ng Diyos ay mananahan doon. At ito ang nakita natin ng Davidic Covenant. Pagka ang covenant, merong blessings, at ito ang blessing, David's throne will be established, merong security and peace, at ang templo ng Diyos. Of course, ang covenant ay may condition. Hindi pwedeng wala. Yun ang usapan, ayun ang ating pinag-aralan. Ang covenant ay ang Diyos ang nagsasabi, ang Diyos ang nauuna, at merong blessing, and yet merong condition. Kung sila ay now under the Davidic Covenant, ang gusto kong makita natin, ang main focus dito ay yung king. Ang point natin ay kung ang king ay masunurin sa Diyos, the Lord will bless Israel. Pero ang federal head o ang tinitignan natin dito ay ang king. Ang king ang siyang mangunguna na akayin ng mga tao ng tamang worship, ng tamang pagsunod sa Diyos. Kaya nga, as the king goes, ganun din ang makikita natin sa kanyang bayan. The king has to obey the law. Ang point natin, kung under ng Davidic Covenant, ay ang tinuturo dito ay yung hari. Kaya nga, ang hari ang siyang magsisikap at mag-iingat na maging malinis ang samba. Ibig sabihin, ayon ito sa tinuro ni Moses na proper worship. Kaya nandun din ang pagsunod sa batas. Kaya sa Deuteronomy 17, ang king ang susulat ng law at ito ay i-meditate niya day and night at sundin niya ito. At i-check ng mga Levites kung tama yung ginagawa ng hari. Ang kaibahan ng ibang bansa ng hindi Israel noong time na yon, ang king ang gumagawa ng law. Dito hindi. Ang king ang sumusunod sa God's law. At tingnan ninyo, ang king ang representative or federal head ng Israelite. Kaya pag tinitignan natin ang Davidic Covenant, ang focus natin dito is yung buhay ng king. Kaya pag tinignan din natin ang kasaysayan ng Davidic Covenant, may good king equals blessing ng Diyos, meron ding wicked king equals sumpa at parusa ng Diyos. At ito ang covenant sanction, merong disiplina ng Diyos, merong punishment ng Diyos. Kung ang king nila, mapapansin nyo sa 2 Samuel 7, chapter 7, verse 14, ang turo is the king. When the king commits iniquity. Okay, so para bang dahil federal head, damay ang mga Israelita. When the king commits iniquity, at ano mangyayari? Israel will be removed from Canaan. At alam natin na nangyari, sila ay naging bihag sa Babylon. Kaya ito yung direksyon ng ating pag-aaral ng Old Covenant. Nagsimula ang Old Covenant kay Abraham, dito nagsimula ang lahi ng Israel, and it was developed or expanded by Mosaic Covenant, at tinuloy ito sa Davidic, pero sa Davidic ay ang focus nito is the king. Sa Mosaic Covenant, ang makikita natin ay ang buong Israel. Davidic Covenant now ay the king has to obey God. God's covenant must be obeyed. Ngayon, ang tanong natin ay ano ang layunin ng Old Covenant? Dahil ang aking paksa ay part 1 ito, ay
the Christ of the Old Covenant. Sinasabi natin na naroon na ang katuruan sa Old Testament, ang tawag dito ay Messiah. Pero ang Messiah at Christ ay pareho lamang from the Hebrew Messiah, sa Greek, ang Christos ay Christ, pareho sila. Sila ay ang tinatawag na the Anointed One. Kaya anong purpose ng Old Covenant? Meaning, pag tinignan natin ito, ano ang purpose ng Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant? Bakit ba meron tayong ganito? Ang sagot natin, ang Old Covenant ang siyang nagpo-provide o siyang nagdadala o naghahatid ng Kristo at ito ay sa pamamagitan ng New Covenant. Okay, so hindi natin sinasabi na ang Old Covenant ay independent of itself. Hindi, merong tayong makikitang aral ng layunin ng Old Covenant. Kumbaga, to deliver, para ibigay ang Kristo na nasa New Covenant. At dito ko sinasabi ang mga mahalagang katuruan na ito about the Covenant of Promise. Hindi natin ito ganong napapansin. Pero tignan natin sa Romans chapter 9. Sa verse 1, I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing anguish in my spirit. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen. Tingnan niyo yung gamit ni Paul. According, sa ESV, according to the flesh. So ang point ni Apostle Paul dito ay ang tinutukoy niya ay ang kanyang mga kababayan, mga kadugo, mga kalahi, my kinsmen, according to the flesh. Verse 4, they are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants. Plural. The giving of the law, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. Ang point nito ay ang Old Covenant at itong nagsimula kay Abraham, dito lalabas ang Kristo. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, sa kanila ibinigay ang covenants, the giving of the law, ang worship sa Old Testament, the promises, patriarchs. Ngayon, another passage ay ang Ephesians chapter 2. Sa verses 11 to 21 may kahabaan, pero mainam na makita natin yung buod. Ephesians 2:11 and following. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ. So dito, ang sinusulatan ni Apostle Paul ay ang mga hentil na mga mananampalataya. Mga hentil dati na naging mananampalataya. Kasi nandoon yung kanyang pagkasabi, remember in verse 12 that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one, a new man in place of the two, so making peace, and might reconcile
as both to God and in one body through the cross, thereby killing the hostility. Ngayon, wala nang hati. And he came, verse 17, and preached peace to you who far off and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. Ito yung sinasabi sa ating confession. Doon sa chapter 7, this covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam, in the promise of salvation. Dahil si Adan ay hindi nakasunod sa tipan o sa covenant ng Diyos sa kanya, ngayon ang sumunod ay ang Diyos ay nagbigay ng pangako. The promise of salvation by the seed of the woman and afterwards by further steps. Nabigyan na natin ng pag-aaral na ang promise ay hindi covenant of grace. Okay, ang covenant of grace ay pagdating pa ni Kristo at ang kamatayan ni Kristo. At pero yung promise ay nandoon na sa Genesis 3:15. Okay? At maliwanag naman that the promise of salvation by the seed of the woman and afterwards by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Kaya sinasabi natin yung progress, no? Yung progress ng Old Covenant, okay, yung progress ng Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant expanded the typology of the Covenant of Promise. At bakit ko ba hinighlight itong typology? Ito ang isang paliwanag ng typology. Hebrews 10:1. For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Ngayon, alam nyo dito, pag nakita natin, ang typology yung sinasabi dito ay ang Old Covenant. Ang typology ay, tingnan nyo ang pagkagamit, anino. Kung meron kayong Tagalog, ay ganun din ang sinasabi, anino, shadow. Kaya, ang isang, alam nyo, ang isang guide sa interpretation ng Bible, ang New Testament, ang tamang mag-i-interpret ng Old Testament. And so, ang New Covenant, ang tamang mag-i-interpret ng Old Covenant. Hindi yung nakita natin sa Old Covenant or Old Testament, ina-apply natin sa New Testament. Yung mga Sabadista, Seventh-day Adventist, hindi kumakain niya ng mga pagkain na sinabi sa Old Testament. Ngayon, namumuhay na sila sa panahon ng under ng New Covenant. Namumuhay pa rin sila doon sa Old Covenant. Anong sinabi sa New Testament? Ang pumapasok sa bibig, mismo si Kristo nagsabi. Anong pumapasok sa bibig? Lumalabas yan. Ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa bibig kasi galing yun sa puso. Kaya naalala ko nung kami ay sa GMA ay may tanong, yung dinuguan, pastor, sabi sa turo, marumi, magkakasala ba kami? Ang sagot ng aming principal kung Hudyo ka siguro, at nung sa panahon ng Hudyo sa Israel. Pero kung ayaw mong kumain ng dinuguan dahil madumi, iyan ay ayon sa iyong konsyensya.
Pero para ikondena mo ang kumakain ng dinuguan na may puto, ay ikaw ay gumagawa ng isang desisyon at paniniwala na sila ay mali. Ngayon, saan babagsak ang proper interpretation? Typology at saka ang New Testament ang siyang mag-i-interpret ng Old Testament. Diba sinabi naman, huwag ka na magtanong, ipanalangin mo na lang yan. Pero sinabi rin ako, may natitisod, right? Patungkol sa pagkain, huwag mo namang iharap yung dinuguan with puto sa harapan niya, tisod na nga igigit mo pa at sasabihin mo, sarap po. Huwag mo naman sabihin, Iglesia ni Cristo ka ba? Okay, nakita mo yung balance, no? Anyway, ang point dito ay, balik tayo, bakit ba dinuguan ang saan natin? Okay, gusto kong makita natin, ito lang, Hebrews 10:1. For since the law has but a shadow of the good things to come. Tingnan nyo, ang law, anong tinutukoy na law? Mosaic law. Okay, dahil pati naman yung Davidic covenant ay under na Mosaic law, di ba? So, lahat ng ito ay anino ng mabuting darating. At sinabi niya rito, ito ay hindi ang true form, right? For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Kung tutuloy ko sa verse 2, otherwise would they not have ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sin. But in these sacrifices, there is a reminder of sins every day. Sa Old Covenant, taon-taon, meron silang atonement sacrifice, di ba? But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year. Verse 4, for it is impossible for the blood of the bulls and goats to take away sins. Verse 5, consequently, when Christ came into the world, he said, sacrifices and offerings you have not desired, but the body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. Alam mo, sinasabi dito si Christ, nandun na, written na sa scroll ng books. So, nandun na siya sa Old Covenant. Okay, and kung babasahin natin itong point na ito, ay verse 11 of Hebrews 10, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But, when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from the time until his enemy should be made a footstool for his feet. For by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. And the Holy Spirit also bears witness to us, for after saying, this is the covenant that I will make with them, after those days declares the Lord, I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Then he adds, I will remember their sin and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of this, there is no longer any offering for sin. Ngayon, bakit ba natin binabasa ito? Pag pinag-aaralan natin yung covenants, at kapag dumating na tayo sa New Covenant, yung Old Covenant, yan ay anino. Okay? Kapag dumating na yung totoo, ano na ngayon ang mangyayari sa anino? Kakausahan po ba yung anino? Mismong harap-mukhaanan, ito na yung person na ito. Kaya, nawa maintindihan natin yung sinabi ni Christ, I did not come here to abolish the law. Yes, why? Kasi siya yung inihatid ng Old Covenant. Siya yung sinasabi doon sa mga pangyayaring yon. Lahat ng nakita natin sa Old Covenant, ang tinuturo ay si Kristo. Hindi ako naparito to abolish the law, pero meron tayong hindi napapansin.
but to fulfill it. Ngayon, ito ang tanong. Once it's fulfilled, pag nagampanan na, anong mangyayari sa anino? Wala na. Kasi nagampanan na. Okay? And so, dito sa ating pag-aaral muli, sinasabi natin na ang Kanaan ay anino. Sa Old Covenant, lahat yun ay types. Siguro isa pinakamagandang salita, type and antitype. Pag sinabi nating word na type, yan ay mayroong similarity doon sa tinuturo, pero magkaiba. Halimbawa, ano ang promise sa Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant? Land. Physical na lupa. Ngayon, okay, type yan. Ano yung antitype? Ano yung fulfillment? Yun ang word na antitype. Ano yung fulfillment? Na merong pang greater land. Totoo naman na meron tayo makikita sa Revelation na new heavens and the new earth. At merong New Jerusalem. Pero doon sa New Jerusalem, ay ang mananahan doon ay Israelita at Hentil na mananampalataya. Sila yung kabilang sa elect. Okay, yung sacrificial system. Halimbawa, yung paghandog ng hayop, yung dugo, yung pinapatay na hayop, yan ay type, yan ay anino, at ano ang fulfillment ng pagpatay ng hayop? Si Kristo, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Priestly lineage. Okay, ang priestly lineage, ang tinatanggap lamang ng Diyos na lalapit doon sa temple na mayroong tinatawag nating Holy of Holies ay pare. Ngayon, doon sa atonement, Day of Atonement, ay yung high priest. Kaya nga, namatay yung anak ni Aaron, kahit nalahi sila ni Aaron, Levite, pero hindi yan ang turo ng Diyos. Walang makalalapit sa akin. Maliban sa yung din sinabi ko. Pero yan ay anino. Pag dumating ang kaganapan, yung substance, ay sino yung high priest natin? Yung inaawit natin sa hymno, na meron tayong the great high priest. Yung tagumpay ni David, yan ay anino o type ng mas tagumpay na magiging anak ni David. Okay, so yung kay Abraham, alam nyo, yung sinabi ng Diyos, kung mabibilang mo yung bituin, di ba, ganyang karami ang magiging iyong salinlahi. If you could number the sands, yung butil lang buhangin, ganyang karami. Ngayon, ang pinagmamalaki ng mga Israelita, si Abraham ang aming ama. Pero, totoo, kung ang sukatan natin ay Old Covenant, which is the type or the anino. Pero pagdating sa substance, ang nakikita natin ay a composition of the Jews and the Gentiles na sumasampalataya sa anak ni David in the future. Kaya nga, ginamit dito ay ang transnational. Ang Exodus, alam na natin, tanggap na natin na ang paglabas ng mga Israelita ay mayroong greater exodus or deliverance, at itong ginawa ni Kristo. Yan sabi natin, di ba, ang Egypt is the type of kasalanan, old na lumang buhay, lumabas at mayroong bagong buhay. And the Passover, at yung mga namatay, at yung mga hindi namatay ay dahil naglagay ng dugo, di ba, sa dingding. Kaya makikita natin, tanggap natin ito. No? Meron type and antitype. Kaya sinasabi natin, sa biblical interpretation, napakahalaga na makita natin ito. Kaya paumanhin sa ating mga Phaedo-Baptist brothers, brethren, yung mga Presbyterian at yung mga Congregationalist. Bagamat tinawag natin silang brother in Christ, totoo naman. Pero yung ginagamit nila na dahil si Abraham at ang kanyang mga lahi ay wala sa puot ng Diyos, kaya ang mga Christian parents at ang kanilang mga anak ay babautismuhan. Saan nag-fail?
ang interpretation nila, typology. At ayon kay Sam Renihan, one of the most important pieces of biblical interpretation in general, as well as the mystery of Christ and covenant theology in particular, ay typology. Ngayon, pag sinabing typology, ito ay anino. Ang anino ay yung tao sa malayo, lalo na kung farsighted ka, anino talaga ang tingin mo sa tao. Pero hindi mo siya kilala, babae ba to o lalaki. Pero sigurado tao. Pag sinabi mong, bakit tao? Walang buntot eh. Diba? Tsaka nakatayo. Pero pag lumalapit, lalaki pala. Okay? Ito yung point. Ang Old Covenant ay shadows. Pero ang substance o ang realidad ay ang pagdating ni Kristo. Kaya dito sa ating pag-aaral, nakita nyo yung progression ng Old Covenant. At sa Old Covenant, meron doon sa lahi ni Abraham na magiging blessing, na magbibigay ng blessing at magiging tagapamagitan sa lahat ng bansa. At alam natin na under ng Davidic Covenant, okay, mayroong pangako, may tipan ng Diyos sa lahi ni David na laging mayroong hari na lalabas. At doon ay meron siyang isang lahi na magiging Messiah. Sa Old Covenant, ang Messiah ay parang si King David, na kapag lumabas na yan sa lahi ni David, ay wala nang gusto makipaggera sa atin. Okay, so makita ninyo yung kung bakit tayo may Old and New Covenant. At yan ay itutuloy natin sa darating na Lord's Day. At kayo'y matutuwa dahil maaga akong natapos. Okay, hindi ko inbensyon itong turo na ito. Okay? Ako'y isang estudyante lamang din ng salita ng Diyos at estudyante ng mga theologians. Kaya ito ang aking mga references. At yung Covenant Theology from Adam to Christ kay Nehemiah Cox, siya ay isang 17th century. Si Nehemiah Cox ay isa sa framers, one of the framers ng 1689 Baptist Confession of Faith. Meron na siyang turo nitong 1689 federalism. At nasasabihan siyang meron siyang divisive spirit dahil para bang wala kang utang na loob na kinuha natin yung theology sa Westminster, 1644, at 1689, bakit ka humihiwalay? Ang point ni Nehemiah Cox dito ay, I consider them as brothers. Hindi ko aawayin ang ating mga kapatid. Pero when it comes to theology, ang Baptist ay merong theology ng itong ating pinag-aaralan. And of course, yung bagong libro ni Sam Renihan, tsaka yung kanyang, yung ibang umaatake dito sa shadows, from shadow to substance, ay dahil ito ay dissertation. Ito yung libro ni Sam Renihan, kaya daw yung mga nag-doctorate ay para ma-approve at makapasa sa doctorate, nag-iisip ng bagong doktrina. Ganun daw ang mga doctorate. Laging, ano pa bang walang doktrinang hindi na isusulat at nagagawa. Pero pagka tinignan ninyo ang presentation ni Dr. Samuel Renihan sa kanyang From Shadow to Substance, ang kanyang ginawa ay ang historical development kung bakit mayroong typological teaching ng anino hanggang sa realidad. Question? Dun sa nabasa ka sa Hebrews 10:11, 10:1, yung bang, di ba yung ginawa ng Panginoon sa Kristo na once and for all ay maalis na yung kasalanan ng mga sumampatay sa Kanya. Ano yung nangyayari, Pastor, dun sa kung
dun sa Old Testament. Every time na nag-offer sila ng lamb para doon sa kanilang kasalanan, ano yun, Pastor? Hindi siya, paano ba? Anong tamang termino doon? Hindi siya nawawala, di ba? Tanong siguro, napapatawad ba sila Oo nga. sa kasalanan nila? Maganda yung sinabi sa Hebrews 10. At pati Hebrews 9, alam niyo, ang ganda ng Hebrews. Kung gusto natin talaga matutunan yung shadows, yung anino, tsaka yung kaganapan, ang sinasabi ng Hebrews ay, it cannot purify our conscience. Ang handog ng mga Old Testament Israelites ay hindi nakakapag-purify ng conscience. Ano ang nalilinis sa kanila? Ang nalilinis sa kanila ay ang kanilang flesh. Ano ibig sabihin nun? Ang Israelites ay binubuo ng mga sumasampalataya sa Diyos at sumusunod lamang sa ritual ng samba. Okay? Dahil ikaw ay Israelita, dapat sundin mo at ito ang ginagawa ng paghandog sa Diyos. Merong mga Israelita na nagagawa nila yun, pero hindi naman talaga sila sumasampalataya sa darating na Messiah. Makikita ninyo sa susunod nating aral na ang inihintay ng mga Israelita ay Messiah. At ang Messiah ay nakapako sa hari. At nung namatay si David, ang sumunod na inihintay nila si Solomon. Baka ito na yung si Solomon na yung mag-aakyat sa atin. Ang nangyari, nung namatay si Solomon, nahati ang Israel. At meron tayong makikita na bawat may lumalabas na hari, baka ito na yung sinasabi ng mga propeta na magtataas sa atin. At kapag nagfe-fail, ay naghihintay sila ng bago. Anyway, ang point ay ang talagang makapagliligtas sa atin, ng makapaglilinis sa atin ng konsyensya ay ang Panginoong Jesus. In one sacrifice, yun yung kanina binasa natin. So ano nangyayari sa mga Israelita? Sa mga Israelita, whether sila ay mananampalataya o hindi, ang kanilang conscience ay hindi nalilinis, kaya nga every year may repetition. Pero napapaalalahanan sila na mayroong pagtatakip ang Diyos sa kanilang kasalanan. Okay? At hindi sila napaparusahan ng Diyos. Yung judgment ng Diyos kapag sila ay covered by the blood of the animals ay mayroong pampalubag loob at walang puot ng Diyos. Kaya yun ang tanong mo, paano yung sa mga Old Testament? Ang makikita natin, may ligtas ba? May naliligtas ba sa Old Testament? O under ng Old Covenant? Si Abraham ang isang example. And he believed God, diba? At siya'y sumampalataya sa Diyos. Kaya dalawa ang Israelita, gumagawa ng ritual ng pagsunod sa utos ng Diyos, pero ang puso ay malayo. Para bang sinasabi ko na meron din sumasamba linggo-linggo. Pero ritual lang yun. O kaya dahil baka may kapalit, diba? O kaya mayroong nakukuha, kaya narito, attendance ang habol. Parang ganun. Pero iba yung taos-puso na pagsamba. Pigilan mo man ako, ano man ang mangyari, isa lang ang dahilan siguro kung di ako makapunta dyan, may sakit ako, di ako makalakad, yun. Pero yung desire ay sumamba sa Diyos. Kaya ganun sa Old Covenant. Merong sumusunod lang sa takbo ng ritual, pero meron din namang tumitingin sa future Messiah na talaga makapagliligtas sa kanila. Thank you. Naidadagdag ko lang po bilang sagot din sa tanong dito, Matt. Yung nagagawa ng sacrifices na ginagawa ng Old Testament, yung magandang maunawaan na yung types ay may ibig sabihin noon, saka may pino-foreshadow. So nung panahon nila, kapag sila ay naghuhugas, ay yun ay tinatawag na pagiging ceremonially clean, or yung pagsasacrifice magiging ceremonially clean. Kasi sa pag binasa natin yung Leviticus, mangyayari kapag may pagkakasala or may circumstancia that makes you ceremonially unclean. Halimbawa, ay nakahawak ka ng patay na katawan kasi namatayan ka ng kamag-anak, or ikaw ay dinudugo na babae, o kung ano pang mga binigyan ng pagtuturo, kasi nagbigay ng mga ceremonial teaching ang Panginoon noon
na sa mga ganitong circumstansya, ikaw ay magiging ceremonially unclean. Tapos gagawin mo, magsasacrifice ka para ikaw ay maging ceremonially clean. So ang mangyayari, pag ikaw ay unclean, either papalabasin ka, bawal kalapitan, hindi ka makakasama sa pagsamba. Pag nag-sacrifice ka, makakasama ka sa pagsamba. So lahat yun mangyayari sa either believer or unbeliever. Ang sinasabi lang, noong panahon na yun, yung paghuhugas na yun itself ay hindi nagliligtas. Pero makikita natin, even as habang dinidescribe natin, hindi ba parang nafo-foreshadow niya at nagbibigay siya ng understanding na mayroong ganitong nangyayari between God and man. Pag ikaw ay madumi, kapag ikaw ay makasalanan, mailalayo sa Diyos, kailangan ng pagbabayad para ikaw ay makalapit sa Kanya. So it foreshadowed the reality, pero that itself, yung washing and sacrificing of animals, ay hindi nakapagligtas. So yun yung nagagawa niya nung panahon na yun. Pero yung tunay na makapagliligtas sa kanila at nagligtas sa kanila even during that time ay si Kristo lang. Thank you. Ang isang mapapansin natin, under ng Old Covenant, lahat yan ay panlupa. Nakita ba ninyo, ang reward ay lupa. Diba? Ang pagtuli ay in the flesh. Physical na pagtuli. Kaya masasabi natin na Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, the law ay blessing sa Israelite. Ito ang tipan ng Diyos. If you will obey, I will bless you. Kaya nga yung word na do this and you will live. So, in a form, ay masasabi rin natin na ito ay pagsunod. You obey, may blessing. You disobey, may punishment. Pero ang point nito ay lahat ng Old Covenant, Abrahamic, be it Abrahamic, Mosaic, and Davidic, yan ay earthly. Ayan ay shadow, panlupa, pero pointing forward na meron pang mas greater dito. Pagdating ng Panginoong Yesus, ng New Covenant, yung kanyang death, ito ang masabi natin, this is the true form. Yung sinabi ni Sam Renihan na substance. At ito ay hindi na panlupa. This is of heavenly realities. Yeah. So, ibig sabihin kanina, nung sa presentation po ninyo na Christ in the Old Testament, kasi ang word yun, tama, at yun yung kanilang, yung shadow na yun yung kanilang, yung tinitingnan nila in the near future, yun yung si Christ. Nandoon na siya, pero pangako pa lang siya doon. At anino? Hindi malinaw. Na yung parang tinitingnan natin siya kasi pag tinatin Christ in the Old Testament, iniisip ko na in flesh na siya. But ang katotohanan niyan ay promise at yun ay shadow, salita. Simulan natin sa, yan. Pangako, promise. Yun ang sinabi ng confession natin. Ang sinabi ng confession natin, promise. Kaya, yung lahat ng nangyayari sa Old Covenant ay meron ng anino. Meron ng type. At yung substance, yung realidad, ay mismong nang siya ay isinilang ng birhen at nang nakita siya ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. Lamb sa Old Covenant. Ngayon sinasabi ni John the Baptist, yan yung kakatayin. Pero may karugtong, who takes away the sins of the world. Yeah. Hindi ko kasi maintindihan, lagi nilang ginagamit. Kami ay sa aming amang si Abraham. Pag binanggit ba nila yun, tinutukoy din ba nila yung promise ng Diyos kay Abraham? Kung ganun, magagaling sa lahi ni Abraham ang ipapadalang tagapagligtas. Totoo naman. Paano nangyari, kung ganun na ang paniniwala nila, paano nangyari ngayon ay ngayon sa pagkakaalam natin, ang inaabangan nila ay hari na hindi nagdusa tulad ni Kristo, kundi haring victorious na. Paano nangyari, tinalunan nila yung paniniwala nila na ang tagapagligtas magagaling sa seed of Abraham, and yet in-expect nila victorious agad. Pag victorious, hindi sa laman. Paano Dahil sa Davidic Covenant.
si David ang kanilang nakitang halimbawa na pinagpala ng Diyos. Kaya lagi, kapag sila ay pinapalo ng Diyos o kaya hindi nakita nila yung triumphant, victorious na kaharian, naghihintay sila ng hari. Na hari. Pero hindi ganun ang ipinakikita sa atin. Sabi ko nga, ang final interpreter ng old is the new. Kaya nga, tinanggap ni Jesus Christ ang tawag sa kanyang the Son of David. Ito ang sinasabi kay Abraham pa na mayroong anak si Abraham na magiging anak ni David na hari na ang makapagbibigay talaga sa kanila ng totoong victory, ng totoong kapayapaan, pero spiritual. It is a spiritual reality, of heavenly realities, I would say, na ang ine-expect ng mga Israelita ay physical. Totoo, sa Old Covenant, physical. Pero hindi pa naman tapos ang pangyayari. Ngayon, sino yung mga sumunod at naniwala doon kay Christ nung nakikita nila? Yung nakikinig at naliwanagan sa sinasabi ng mga propeta. Halimbawa, sino yung huling hari ng mga Hudyo, ng Israel sa Jerusalem? Meron ba nakakatanda? King Zedekiah. Yun, ang huling hari bago sila dinala sa Babylon. Yung hari na yon, nakita niya sa kanyang mga mata na pinatay ng Babylonian king ang kanyang mga anak. Pagkatapos, dinukot ang mata. Okay, so pagtapos nung wala nang hari. Pero noong nandoon sila sa Babylon, si Prophet Jeremiah, pati si Ezekiel, pati itong mga tinatawag natin na mga prophets na habang sila ibiyag, ay nangangaral, mayroong pangako ang Panginoon. At mayroong pa rin na hari. Paano ka magkakaroon ng hari? Bihag ka. So mayroon na ngayong pagmomolde na ibang hari ito. Hindi ito military king. Mas siya si Jesus Christ. Sa atin kasi madali. Kasi bumabalik tayo, di ba, sa nakaraan. Pero ilagay nyo kung tayo ay nasa panahon ng mga Israelita. Tayo ay mga Hudyo. Katulad ng binabasa natin kaninang sermon ko sa Psalm 119, kung ang iyong lagay ay wasak ang Jerusalem, ang kanilang strength ay yung bakod ng Jerusalem, di ba? Yung templo, pagbalik nila, wasak ang walls of Jerusalem, giba ang templo. Nandun yung kanilang strength. Pero pagdating sa New Covenant, ang sabi ni Christ, naparito siya upang wasakin ang gawa ng diablo. Siya ang reality ni Haring David, ng victorious king, at ngayon si Kristo. Mind-blowing ba? Okay, may naamoy na ako. Masasabi ba natin na kaya ganyan ng mga Jews, mga Hudyo? Kasi talagang tinitignan nila is talagang physical, Earthly. Messiah na earthly, na parang during the time of David, naging world power sila. Parang hindi sila nakatingin sa spiritual. Tinitignan nila yung earthly, physical, blessings, Kasi- power, walang lalaban. Oo, yun ang tingin nila. Kasi si Prophet Isaiah, bago pa magkaroon ng exile, may sinasabi ng may isisilang, di ba? Na ang government will be upon his shoulder. At ito ang kanyang mga pangalan. So, lagi nilang tinitignan ito sa physical, earthly na kaparaanan. Kaya kapag may nangyayari na failure yung kanilang king, para bang napanghihinaan naman sila ng loob. And so, naghihintay na naman sila ng susunod na hari. Hanggang sa naubos ang hari, at pagkatapos may mga propeta nagsasabing, may hari pa rin
na galing kay David. Wala na nga ang Davidic kings, di ba? Pero pagdating ng Matthew, Gospel, ay may kakaibang hari. Katunayan, yung Galilee na sinasabi, pag tinignan natin yan sa Old Testament, pati yung Galilee, di ba pati yung kapanganakan nga ng Panginoong Yesus nandun sa Old Testament. So pag tinignan natin, it is more on spiritual and heavenly realities pagdating sa New Covenant. Tayo, under ng New Covenant, in-apply natin, tinanggap natin ang alok ng Panginoon, ang kanyang ginawa. Pero tignan mo, tayo punong-puno pa rin ng hamon sa ating buhay. Kung minsan, bagsak pa nga yung ating Christian life, di ba? Dahil hindi tayo makaangat sa problema. Pero pag nakita natin to, para bang sabihin natin, ganun din ata yung nangyari sa mga Israelita dahil nakatingin sa panlupang buhay, di ba? Panlupang tagumpay, kaya hindi makita at maitaas ang spiritual realities. Ano ang makapagbibigay sa atin ng hope sa ngayon na parang ikaw yung pinagtampuhan ng tadhana, lahat ng problema ay nasa iyo, kulang pa isa. Sige, ano? It is the victory of Christ. Yun ang ating blessed hope. So, hindi tayo tumitingin sa nakikita, kundi sa kanyang salita at pangako. Hindi natin pinalalakas lang ang loob natin na kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi natin kaya. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay more than conqueror. Di ba? Ikaw ay higit na mananagumpay. Tapos pag tignan mo yung sarili mo, awang-awa ka sa sarili mo, may self-pity ka na. Oh, wow, ako. Pero anong paniniwalaan mo? Yung sarili mo, eksperyensya mo, yung nangyayari sa'yo, or the Word of God na lumikha ng langit at lupa. And I hope that that's the last question. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Salamat sa ay binibigay niyo po sa amin na mga biblical teachings and truth. Salamat po sa pagtsatsaga niyo sa amin na ang aming pong makitid na isipan ay inyo pong inuunat at unti-unti sa tulong ng Holy Spirit, kami po ay naliliwanagan. Ang prayer namin, Panginoon, ay hindi ito magtulak sa amin o maging dahilan na makita namin na mas lamang kami sa ibang mga brethren, sa aming mga kapatid, at dahil mayroong kaming ganitong kaalaman na natanggap, kundi makita rin namin na ang totoong naliliwanagan ay mayroong kababaang pamumuhay na handang magpasakop sa inyong salita. Ang aming pong natutunan ay hindi po nangyari kung hindi nyo ibinigay sa amin. Kung kaya't ang lahat ay galing po sa inyo. Ito ay biyaya, patuloy sa biyaya, lumalagong ayon sa inyong biyaya, hanggang sa makita po namin kayo, Panginoong Jesus, ng mukhaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat. Tumayo tayong lahat.